Hi my loves, it's me. Welcome back to my channel. In today's video, we will going to have a general reading and this will be a pick a card reading. So for now, we will going to have a pile number 1, sunstone for pile number 1. Ayan. For our pile number 2, which is the raw black tourmaline. Ayan. For our pile number 3, ayan, our raw amber. Ayan. Okay. So, you are going to choose your pile. Habang pipili kayo ng number, I would like to introduce to you our new from our merchandise, Baby Chenko merchandise, our Red Evil Eye. Ayan. Kung mapapansin ninyo, very minimalist and meron siyang kasamang black tourmaline kasi kagaya nga ng sinabi ko, ang black tourmaline ay isa sa mga friendly na crystals natin for protection and also for helping us to transmute the negative energy from our energy intentions. Okay? So kung nakapili na tayo ng number, let's proceed to our pile number 1. Okay, hello pile number 1, yung mga pumili ng ating sodalite. Ayan, kung mapapasin nyo, napakaganda ng ating sodalite. And tingnan natin kung may kinalaman yung crystals na pinili nyo sa general reading natin na to. We have, okay, we have a devil, upright, and meron din tayong reverse. Dalawang reverse yung lumabas dito, the Hierophant and the Justice card. Okay, so currently my pile number 1, I can see meron kang pinagdadaanan ngayon. It's about mental health, it's about, sabihin natin, deceiving energy. I feel that deceiving energy for pile number 1. Maaaring ito yung current energy mo right now. You are, sabihin natin, into a hopelessness, abusive energy. And may kinalaman to sa, sabihin natin, sa pagiging dishonest. And malakas din ang energy dito na ito ay may kinalaman sa tradition. Like for example, if you are a married couple, kumbaga, you are currently dealing with that energy, dishonest. O sabihin natin, nandyan yung karmic, yung dishonesty na feel ko talaga. And sabihin natin na parang unfairness. So, this is not love reading, pero lumitaw kasi Hierophant dito. And kung sasabihin natin dishonest, may tendency na ito din ay, kasi Justice and Hierophant, malakas ang energy dito ng dishonesty when it comes to relationship, betrayal. Sabihin natin na, kasi papasok ang tradition or yung Hierophant as tradition, sa halimbawa nga sa mga married, di ba, yun ay part ng ating tradisyon. And ngayon, lifestyle na rin. Pero lumitaw dito yung karmic. So, you are currently dealing with that energy. Yung, kumbaga, cheating and abusive energy. Sabihin na natin na parang feeling mo niloloko ka ng paligid. Feeling mo merong there's a lack of accountability when it comes to your relationship. And ito naman na ay friendship. Traditionally, lagi ang pumapasok dyan is betrayal. May tendency na you are feeling betrayed by your friends or friend. I also feel the hopelessness. Okay, tingnan natin for confirmation. So, more on mental health ang nararamdaman dito, depression, problema pagdating sa relationship and sa mga kaibigan, relatives. Ayun, feeling ko din pumapasok if you are in a relationship, nandyan din yung, sabihin natin, problem when it comes to money.
yung parang feeling mo, dinuduga ka ganun. Yung parang feeling mo, they are cheating on you, na ikaw ay nilalamangan. Yan, nafe-feel ko siya na ikaw ay nakakaramdam ngayon sa paligid na ikaw ay nilalamangan, na ikaw ay niloloko, na ikaw ay binebetrayed. And don't worry kasi there's a major change going to happen. And ayan na nga, ano na nga dyan is yung power. Kumbaga, if you are dealing with that, kasi ang mental depression ay talaga nakakapanghina, pero don't worry kasi lumito dito yung personal power card natin or your major change with our 8th house energy, the major change. Pero itong change na to when it comes to 8th house, kailangan nito talaga is yung parang energy ng death card na transformation, major transformation, major change, and it will come to, sabihin natin, your personal power. Kung dito nanghihina ka dahil nararamdaman mo yan sa paligid mo na ikaw ay nilalamangan, you feel you are currently dealing with challenging tradition, and sabihin natin yung kumbaga nahihirapan ka sa ganitong sistema or sa ganitong pangyayari sa'yo. So, your angels and guides are telling you na magkakaroon din, mababaliktad din yan, magkakaroon din ng major change in your life. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Kasi ito yung the devil card. Kumbaga feeling mo pinaglaruan ka ng paligid. Napaka-deceitful ng paligid, ganun. Parang niloloko ka, ganun. Pero ang isang sa mga blessings mo din is yung personal power, your strength. Kasi kumbaga, nandun yun sa inyo, isa yung power, you will going to bless with personal power para mabago o mabaliktad itong mga, kung ano man nangyayari sa'yo, kung ano man yung kinakaharap mo right now. Kasi, almost 2 times lumabas yung dishonesty. And eto pa isa, kung hindi siya, magbabago siya if you recognize the lessons. Kasi nandito yung karmic avoidance. So, may tendency nga na may problema ka. It's either karmic relationship when it comes to karmic friends or karmic lover. Okay. Ayan. So, you will going, ayan, eto na, andyan na, lumitaw na with the Queen of Swords, yung confirmation na nandyan din ang honesty and fairness. Honesty and fairness, kasi nga, nandito kasi, di ba in reverse tayo sa justice. So, nandyan na yung honesty and fairness, darating yan, isa yan sa mga magiging major change niyan. Kumbaga, magkakaroon ka rin ng direct, sabihin natin, communication, and sabihin natin, magkakaroon ka ng personal power when it comes to boundaries. Matututo kang maglagay ng boundaries. So, isa yun sa mga magiging gift mo when it comes to your personal power. Ayan, okay. And sabihin na natin, malilet go mo ta. Malilet go mo lahat yung mga burdens na kinakaharap mo ngayon. So, you will going, kasi I feel na masyado kang burnout. Don't worry kasi kumbaga magkakaroon din ng hustisya ang mga bagay-bagay. Kung feeling mo niloloko ka. So dito talaga sa pile number 1 natin is talagang feeling mo niloloko ka. Yun yung nagiging energy dito, yung dishonesty, yung pagiging deceitful energy. And sabihin na natin, ayan, with direct communication, may tendency na magkaroon ka din ng communication, ma-i-address din yung mga bagay na to. Kasi pinili mo din yung Sodalite, which is with energy healing for communication and connection. So, dyan, kumbaga, kung ano man yung burden na nararamdam mo ngayon, yung pagka-exhaust mo, nandyan din yung sabihin natin, magpahinga ka. Kasi kailangan mo ng peace. Ito, with this stone, kasi ito ay isa din sa mga, kumbaga, stone for peace, healing. Kailangan mo yan para makagain ka ulit ng personal power. Pero ito lang ang masasabi ko, merong major changes na magaganap regarding this matter. So, ihanda mo yung sarili mo kasi maaaring, tingnan nga natin, rough ba? Kasi may mga major changes talaga. Change is good. Pero kung minsan,
napakahirap nating i-accept kasi minsan rough talaga, no? Yung mga dinadanas natin when it comes to changes. At tingnan natin kung rough or good yung changes na to. Pero dapat maganda ka dito, kasi nga paparating siya. Yes. With the 5 of Swords, medyo hindi siya maganda. Kumbaga, siguro ito talaga yung sign para maghanda ka sa major changes na to. Kasi nandito yung, sabihin natin, andito na naman yung unfair defeat. Ito na nga yan. Kumbaga, for confirmation, madidefeat mo din yung unfairness na nararamdaman mo right now, yung injustice na nararamdaman mo right now, but sabihin natin in a competitive way. Siguro nandun na nga dapat ipasok mo yung personal power and i-apply mo yung communication, clear communication. Kumbaga dito talaga medyo dadanas ka muna sa conflict bago mo ma-attain itong changes na to. Pero yun nga, one thing is for sure, malalagpasan mo yan. Kaya lang dito ihinahanda ka talaga with this, sabihin na natin, hindi siya ganun ka-smooth eh. Pero andyan ang peace. Kumbaga, andyan ang peace after trouble. Yun ang pinaka bottom line dito. Nandiyan ang peace after trouble, pero ito ay isang sign ng inyong angels and guides na paghandaan mo yung major changes na to when it comes to this, kasi masyado mo siyang nagiging burden right now, and siguro mas lalo siya magiging burden kung hindi mo ito maia-address, hindi mo ito maa-applyan ng clear communication. And yun nga, sabihin natin na you are feeling defeat, or sabihin natin na ikaw ay binebetray, binubuli, and medyo nakakaramdam ko din ng sabihin natin, ayan, stress. Kumbaga yung mga bagay na mararamdaman mo, pero one thing is for sure, nandyan ang major changes. Okay, let's see the message from your angels and guides. Kung ano man ang nasa isip mo right now, no muna. Ipagpaliban mo muna yan kung ano yung binabalak mo right now. No muna ang sagot para sa'yo. And ano yung kailangan mong advice right now. Ayan. Expand. Okay, very aligned. Expand your consciousness. Okay. It's time to speak clearly and straight from the heart when you want to get weird and make a conduit for message mysterious and eternal. You have to translate your... Okay, meron kayong no na card, pero ito, kumbaga, expand your consciousness. Maaaring dapat lawakan mo muna, bago ka makipag-communicate, dapat lawakan mo muna yung iyong sabihin natin, understanding, bago mo i-communicate ang mga bagay-bagay. Kasi, nandito yung expand consciousness, and drawn ka dito with stone for communication and consciousness na rin. So, expand your consciousness muna bago mo i-communicate ang mga bagay-bagay. Okay, so that's all for pile number 2, and see you in my next one. Hi pile number 2, welcome to this general reading. So now let's see the cards for you. And before tayo mag-start, I would like to introduce to you our merchandise. Andyan lang po sa link sa ating bio or sa ating comment section. Okay, let's see kung ano ba yung energy mo. And by the way, this is timeless. Kaya, tingnan natin kung... Okay, ayan. Truthful, candid. Speed, movement. Okay. So, dito sa ating pile number 2, I feel na mas positive siya. Kung i-compare natin sa ibang pile. And sabihin natin... communication are coming for you. Meron kang ma-receive na communication, and sabihin natin happy ang mararamdaman mo dito, or sabihin natin joy ang mararamdaman mo dito. And I also feel na
ito din ay pwede natin sabihin about sa past, and about sa past or from the past. Yung mga yung communication na to is from the past. I also feel na itong communication na to ay about din sa travel. Ayan, about sa travel, about sa plano, ganun. And I also feel na some of you makaka-receive din ng communication regarding with your mga set or yung mga pinlano nyo na travel, na meetups na hindi matutuloy. Ayun. Some of my collectives may mga mare-receive na travel na hindi matutuloy, or sabihin natin may mga mapupurnada na mga dates. And some of you are but lumilitaw dito discerning. Oo, sige. I feel na merong mga hindi matutuloy na bagay na mga pinlano nyo before. Kasi nandito yung restrictions, and sabihin na nating pinlano siya, pero hindi na-actualize, hindi nangyari. Kumbaga, sabihin natin drawing, ganun. I also feel that. Kasi ang ganda ng momentum dito Momentum yung, yung energy, tas biglang naging restricted. Pinlano siya na hindi matutuloy. Okay? So, ihanda ang sarili para sa mga ganong bagay. May tendency na meron kang pinlano na hindi matutuloy. Maybe travel, sabihin natin mga movements. So, yun, mga sudden action na biglang hindi siya matutuloy. Yun yung nafe-feel ko dito sa sa reading na to, sa pile number 2 natin. And I also hear na hindi ito matutuloy, yung mga bagay na to, yung mga pinlano na to, hindi siya matutuloy because sabihin natin for protection. Kasi kumbaga maaaring ito ay out of hastiness, or sabihin natin pagmamadali, yung biglaan ganon na desisyon. I also feel na ito ay para sa yung protection din, kaya hindi siya matutuloy. If ever na kung ano man yung mga hindi matutuloy na yon, that is your for protection. Okay, let's see. Ayun, do it a little at a time. Huwag masyadong magmadali. Okay? Huwag masyadong magmadali. Kumbaga, kung hindi man nga ito natuloy, huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Kasi nga ito, maaaring yung mga plano na to, mga dates na to, kung iyan man ay, kumbaga, about your love life, and yung parang excited ka nang ma-meet yung isang tao, tas hindi natuloy, huwag ka mag-alala, that is your for protection. And yun nga, kumbaga, wag masyadong madaliin ang mga bagay-bagay. Kung ano man yung mga hindi matutuloy right now, or mga napuspon, do it a little at a time. Wag masyadong magmadali. Okay? Okay, time will tell. Kumbaga, kung ano man yung mga bagay na yun na hindi matutuloy, lilitaw at lilitaw din yan soon. Kung bakit. Kumbaga, marirealize mo din, madidiscover mo din kung bakit hindi siya natuloy. Okay, don't worry, wag masyado mag-overthink. Do what you want. Do what you want to, but kumbaga, one at the time, or wag masyadong madaliin ang mga bagay-bagay, dahil may tendency pag nagmadali ka, hindi maganda magiging result, o kaya hindi siya matuloy. Yun yung nakikita natin dito sa ating reading. Baka hindi matuloy pag masyado kang nagmamadali. Huwag masyado magmamadali. At kung naku-curious ka kung bakit, yan is for protection na rin. And lilitaw at lilitaw din yung mga dahilan kung bakit hindi yan. So, maaaring ma-feel mo na ikaw ay parang naboboringan ka. Parang I feel na, kung ito ay love life man, na kunyari, bigla ka makikipag-meet sa isang tao, sa mga ex, or, kasi nandito, di ba, nabanggit ko kanina dito yung mga
part ng past ninyo. So, feeling stuck ka na, kaya kumbaga makakapaggagawa ka ng mga bagay na sa mabilis na pagdedesisyon, or sabihin nating naboboard ka nga kaya mo nagagawa yan. May tendency nga na hindi maganda ang kalabasan niyan, or ipuspon yan mismo ni universe for your protection. Ayan. Oo nga, no, communication, lumitaw na naman, chatty. Okay, one of my, sabihin natin, some of our collectives for pile number 2 ay pinoprotektahan sa kanilang mga ka-chatmate. I hear that kasi andyan ang communication, ang chatty. Pero, kumbaga, hindi pa ito yung right time para magkita kayo, magkasama kayo. Messenger. I also hear that na ka-chat nyo nga. May mga ka-chat kayo. Some of you may mga ka-chat. Ito ay, kumbaga, inspiration yun ninyo. Pero, that is alarming. Kasi nandito yung alert. Maging alert din. Kilalanin munang mabuti yung mga taong yun. Bago kayo mag-plan with someone, kilalanin nyo muna. Alamin nyo muna ang mga bagay-bagay, bago nyo oohan ang mga bagay-bagay, bago kayo umoo, bago kayo mag-go. Kasi, kumbaga, pinapa-stop kayo dito. It's either pinapa-stop kayo o hindi siya matutuloy kung talaga ipipilit ninyo. Ayan. So, apakaganda kung makikinig ka sa direction or sa ina-advise sa iyo, there's, sabihin natin, meron ding reward, meron ding achievement na, meron kang achievement na merong reward kang ma-achieve, and may kinalaman din yan sa Pentacles. Okay, so if ever na ito ay love, kumbaga, baka hindi para sa'yo yung ka-date mo right now, and kung hindi man, kung makikinig ka man, or sabihin natin ikaw ay pinoprotektahan dito, the reward is financial independence. May tendency na maging hindrances siya sa iyong success. Or kung ito naman ay mga plano at sabihin natin hindi ito matutuloy, ang reward dito is financial success eh. Maaaring isa sa mga dahilan kung bakit ikaw ay protected dito, baka mag-cause yun ng mga financial loss. Okay? So, let's see message from your angels. A year from now. Di ba sabi ko may hindi natuloy? A year from now, kung yan ay mga plano man, business, a year from now is the sabihin natin, baka yun yung right time. May tendency din na, kasi kung ito ay, ang involved dito is part ng yung past. Yun kasi yung parang nakikita kong issue dito. Part siya ng past, kaya hindi siya agreeable. Kaya hindi siya, sabihin na natin, hindi siya tama para sa'yo, or yun, kaya hindi siya tama para sa'yo. Or kung love man yan, kung yan ay part ng past, hindi agree ang cards kasi. Kasi dito ang ganda, kumbaga ang ligalig ng energy, tas biglang stop. Ganun yung nakikita ko. Biglang pina-stop. Let's see advice from your angels. Okay, let's see advice from your angels. Speak from your heart. Yun, your inner child wants a real talk with you. Ask yourself what little you really wants from your life. Ito, kumbaga, di ba kanina dito may do it a little at a time. Kumbaga, eto, pagbasihan mo, ito sa mga sign na agree si universe or your angels and guides kung nahihil or nag-agree ang iyong inner child dyan. Kung ikaw ay talagang mag-enjoy, kung ikaw ay talagang sabihin natin what you really wants from life. And yun nga, baka kasi masyado kang naliligalig or sabihin natin na nagmamadali ka lang, naboboard ka lang, kaya mo ginagawa ang mga bagay-bagay. O, okay, meron ditong risky investment. Baka nga,
sabihin natin na meron some of you na naka-offer about investment na talaga parang gusto mong uuhan, very risky, and ito ay ina-offer sa'yo ng kakilala mo ganun. Pero kung hindi ka mag-e-enjoy dito, huwag mong kagatin. Okay? Huwag mong uuhan. Huwag mong i-accept kung hindi ka mag-e-enjoy. Kasi isang senyales na agree sa'yo ang iyong guides is kung napufulfill mo yung kagustuhan mo talaga. Kung nag-e-enjoy ka ba sa mga bagay-bagay. And kung naman sa love natin is kung ikaw ay kung nasusustain niya or nahi-heal niya yung inner child mo, kung ano yung alam niya yung inner child, pag kasi naliligayahan ka, ang inner child kasi pag ikaw ay masaya, pag masaya ka yung feeling mo yung masaya ka ng bata ka, di ba? Meron tayong mga kaligayahan ng bata tayo, napakabababaw nun. Pag ganun kasaya yung nararamdaman mo, that's the inner child. That's the healing of inner child. And kung ito ay about sa tao, kung natutulungan kanyang mag-enjoy sa mga bagay-bagay na, kumbaga, kung ikaw ay natutulungan niya mag-enjoy sa mga bagay-bagay at hindi maapektuhan ng iyong finances. Ayan. Agree sa iyo ang inyong angels and guides. Pero kung ito naman ay mga investment or mga plano, tapos galing pa sa past, offered pa from the past, pag-isipan nyo muna itong mabuti at huwag masyadong magmadali. Okay? So, that's all for this reading for pile number 2 with black tourmaline. Ayan, for protection. Okay, see you in my next one. Hi, pile number 3. Welcome back to my channel. Let's see the energy first. Ayan, the Magician card. Abandonment. Okay. Among these piles, I feel na ito yung card na moving on. Kumbaga, yung galaw. Kasi doon sa mga cards natin, may stop, ganun. Magkakaiba talaga yung mga reading natin right now. So, dito sa general reading natin na to, I see na meron kang, sabihin natin, may some movement na mangyayari sa'yo. And, ito ay, sabihin na natin, or you are currently moving on. Nafe-feel ko rin na some of our collectives are aalis sa kanyang hometown, sa kanyang bahay for employment. Okay, I feel na some of you are mapipilitang kasi nandito yung abandonment. Okay, nandito yung abandonment from the roots. Or yung pinagmulan nila, kung saan ka man nakatira, or matagal ka nakatira sa lugar na yon, or sabihin mo, sino kasama mo na matagal. I feel the abandonment. And that is because of your employment skills, pwede yan. Sabihin na yan, kagustuhan mo yung desires mo. Parang kumbaga, halimbawa, yan yung gusto mong trabaho, ganun. And dyan mo makikita, kumbaga, aalis ka na doon sa dati mong nakasanayang bahay, nakasanayang lugar, nakasanayang tao, because of this creativity, skills, and desires. And one of you then, some of our collectives are, nandito din yung energy ng moving on. Kung ikaw ay, kumbaga, currently dealing with some heartache, some abandonment, kung ikaw man na iniwan, don't worry kasi nandito yung yearning card natin. Maybe you are feeling nostalgic, pero nandyan dumating din yung yearning. Mararamdaman mo din yung happiness ng pagiging playfulness, and andito 2 times dito meron kang lumitaw na creativity. Okay? So, maaaring ito din yung one of the design. Creativity. Ayan. Maybe, kaya you are drawn with this amber card. Amber
stone natin. Kasi, you will going to create something na na-enjoy mo talagang gawin. Dalawang cups yung ano dito. Meron kang 6 and 8 cups. And the Magician. Diba? Napakaganda ng combination. And yun nga, ito yung desires mo talagang gawin. Pero, kumbaga, may mga bagay kang iiwan para dito. May mga bagay kang iiwan para dito. And some of you, if you are currently dealing with introspection or yung sabihin nating pagiging parang sometime alone, ganun. Makakaisip ka ng mga bagay na makikreate mo or kumbaga isa yun sa mga blessings, kung ano man yung mga maiisip mong bagay na gusto mo i-create, yun ay isa sa mga masasabi nating magbibigay sa'yo ng success. Okay? And sabihin nating dito, despite dito sa abandonment, sa loneliness na nararamdaman mo, merong creativity na papasok sa isipan mo at iyon ang magbibigay sa'yo ng, kumbaga, yun ang makakatulong sa'yo, makapagbibigay sa'yo ng manifestations and success. So, yun, isa sa mga ano natin is kailangan makinig ka kung ano. Andyan yung moving on. Okay? Andyan ang moving on. Look deeper. Yun yung isa sa mga kumbaga tinatawag o sinasabi ng mga cards natin. And kung ano man, yun nga, kung meron kang iiwan, yan ay kumbaga naging may kinalaman yan sa sabihin natin nakagawian mo, nakasanayan mo, or yung mismong town na nakalakhan mo. Para dito sa sabihin natin sa desires mo talaga. Makakarating ka dun kasi nandyan nga ang Magician and ayan, do it. Ayan, do it your own way. Kasi nga, may tendency na hindi mo ito magawa dahil ikaw ay, sabihin na natin kung halimbawa nasa poder ka ng iyong mga magulang kaya hindi mo magawa itong desires na to. Okay, ngayon ay kumbaga, spirits are telling you na use your willpower. Andiyan na naman, lumitaw na naman yung iyong directing your will. Ano ba talaga ang gusto mo? Pero syempre may sacrifices dyan. Kailangan may abandon ka rin or may iwan ka rin para dyan. Get affair, ayun. Balanced relationship. Kung sabihin natin ito ay sa family, i-balance, get a fair deal. Kung ito din ay sa intimate relationship, basta kailangan mabalance mo yung iyong desires, yung iyong pangarap, and ang iyong relationship. Kailangan mong gawin, mabalance yun parehas. Huwag kang masyado maging magpaka-stuck, huwag kang masyado mag-focus sa, sabihin natin, kung ayaw siya ng family mo or ng relationship mo, dapat balansehin mo kasi ito talaga yung desires mo eh. Kailangan mo siya ipagpatuloy pero dapat i-balance mo din yung hindi ito magkakos ng away or problem. Hindi siya magkakos ng away or problem. Okay, let's see supporting message for this. Ayan. Iwasan ang miscommunication na yan. Baka nga kasi, kumbaga, yung arguments and sabihin na natin, kailangan balansehin mo. Kung ito ay hindi mo pa na ilalatag sa yung, sabihin natin, family, meron kasi ako nafe-feel na pag-alis family, relationships, kung hindi mo siya ilatag mo siya na maayos, yung gusto mong gawin. Ipaliwanag mo ng maayos kung ano yung gusto mong gawin, sabihin mo siya, i-communicate mo siya ng maayos. So, yun yung kailangan mo. I also feel na you are called to have a courage and self-respect. Maaaring ikaw ay nagkakaroon ng mga, sabihin natin, blockages kasi masyado ka nakafocus sa relationship. Or kung sa family man yan, masyado kang nakokontrol ng yung family. So,
nandito kasi you are going to bless with your strength. And sabihin natin, kailangan nga yung inner strength mo din ay mapagtibay mo para maipursu mo tong dreams mo na to. Meron kang gustong gawin pero parang ikaw ay nabablock or nagkakaroon ko ng confusion at nagkakos na din tayo sa'yo ng stress. Pero ang kailangan dito is balansehin mo yung iyong relationship and yung iyong desires. Paano mo siya i-communicate ng maayos? Maaaring sabihin natin yung ding roots mo na to or yung pinagmulan mo, family, friends. Basta ito ay part na matagal sa buhay mo Pero parang ang tingin mo sila ay naging distraction sa yung pangarap, sa yung dreams, sa yung will. Ayan, homecoming din, celebration, harmony. Family and friends, lumitaw dito. Eto, if you are, sabihin natin, some of our collectives are uuwi, darating din sa kanyang pamilya from their employment. Kasi, limito dito yung homecoming. And, sabihin na natin, nandyan din, if you are dealing with family problem, or sabihin natin, relationship problem, wag ka mag-alala kasi nandito yung belonging. Andito yung sabihin natin gatherings. Maaayos din yan yung problema ninyo or personal family problem. Maaayos din yan. If you are dealing with that, maaaring meron ka ding family problem at dahil yun dito sa desire mo na to. Dahil yun dun sa sabihin natin pagsunod mo sa yung desire. Pero maayos at maayos din yan. Nandyan, isa yan sa mga marireceive mong blessing. Isa yan sa mga marireceive mong blessings right now. And don't you worry kasi yung sabihin natin, yung gatherings na to, magkakos ng unity. Kung iyan man ay family or relationship, magkakos yan ng unity and celebrations. Basta kailangan ay iwasan yung miscommunication. Yan, light up your spiritual path. Kasi kanina nako-confuse ka nga. Maaaring, you have to sabihin na natin, andito kasi creation energy natin. And ito din, sabihin natin, Amber kasi is part yan ng past. Talagang sabihin natin 100 years, ang taon na siya, kumbaga. Ito ay resin from 3 taon yan bago siya maging ganyang klase ng bato or mini. Hindi siya stone Pero tinan mo nga, andun yung past, andun yung roots, ancestry. Pero kailangan i-communicate mo kasi ng maayos yun Kung yun, kumbaga itong desire na to, pwede mag-cause to ng gulo or problem sa yung roots. Okay? So, dito, light up your path, your spiritual path. You have to connect with your angels and guides. Okay? You have to connect with your angels and guides. Baka meron silang gustong sabihin sa'yo or i-communicate mo sa yung angels and guides kung ano talaga yung gusto mo. Okay, let's see message from your guides. Kasi light up your spiritual path. You have to communicate with them para ba maging balance yung maayos ang pamilya mo, yung friends, your relationship, pero at the same time nagagawa mo yung heart's desires mo or heart's desire. Okay, unlikely. Ano yan? Unlikely. So, kumbaga, sa ngayon, ito yung energy and whenever you are looking to elevate, maaaring ikaw ay ngayon ay nasa maaaring parang low energy ka, kasi limitaw din yung courage kanina, di ba? Meron kang gustong gawin. Yun ang nafe-feel ko, pero parang nabablock ka ng mga mahal mo sa buhay. And that's unlikely. Pero you are called to light up your spiritual path. Kumbaga magtiwala ka sa mangyari. Let's see another card. Ano pa yung blessings na paparating dito? Kasi, andito naman, kumbaga, kung nagkaroon ng gulo, naging gulo to,
maayos at maayos yan dahil nandyan yung gatherings and unity, yung belonging eh. Kaya huwag ka mag-alala, maayos din yan. Andyan din, sabihin natin, kung ikaw man ay andyan yung happiness, lumitaw ang happiness. Basta kailangan lang right now, magpakatatag ka, patatagin mo yung spiritual connection, makipag-communicate ka with your angels and guides. And, andyan na, sabihin natin na, diba? Recovery. Nandyan ang recovery card, kaya huwag ka mag-alala, my loves, maayos din yan kung ano man yung inyong naging problem. So, kumbaga movement, magkakaroon ng changes, movement, abandonment para sa yung desires. Pero ito, isa dito sa napakagandang favorable card. And kung ano man yan, magkakaroon ng nurturing, magkakaroon ng recovery and nurturing when it comes to your situation. And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.